Okay, so magandang araw mga kaibigan at mga kapatid. So once again, this is Brother Mel at papansinin natin itong si Pastor CJ. Okay, kasi nga kinikilabutan daw siya. So bakit nga ba siyang kinikilabutan? Okay, so ito, papanoorin natin yung mismong video kung bakit daw siya kinikilabutan. Okay, panoorin natin. Kinikilabutan ako sa bagay na to, guys, grabe. So makikita nyo po doon, dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus Christ. Sinabi pong ganon. Kasi sinasabi nila na si Lucifer ay anak daw ni Lucifer, si Satan, si Jesus Christ. So para bang pinapalitan nila na yung God the Father, si Lucifer. Okay, kinikilabutan daw siya sa video na yon kasi nga dinedeclare daw at sinasamba daw si Lucifer na siya daw mismo si Satanas sa Vatican. At nag-research pa daw siya. Hindi sana siya mapapahiya ng sobra kung hindi niya pinakita ang picture na to. Okay? Kasi yung picture na to, ayan, pagpakita ko na lang. Okay, so this is from Wikipedia. This is the portrait or the icon of Saint Lucifer of Cagliari. He is the Bishop of Cagliari and born on the 4th century. And he died in May 20, year 370 or 371. Passionate siya as an opposition sa Arianism. At sa panahon nila, way back in 4th century, talagang common sa lugar na yan, which called Cagliari, ang pangalang Lucifer. Hindi yon demonyo. Picture yon ng isang taong martir. At yon, nilibing sa lugar na yon. Hindi yon demonyo, CJ. Ano ka ba naman? So ano ba yung word na Lucifer? Ano bang ibig sabihin nun? Okay, so siguro mas mabuting basahin natin dito. Okay, pero ito yung sa Concise Bible Dictionary. Pero wala kasi ako nito eh. Kaya itanong natin dito kay Meta, sa AI na Meta. Since available naman dito ngayon eh. Eto, basahin natin. Tanongin natin si Meta kung ano yung nakalagay sa Concise Bible Dictionary, kung ano yung meaning ng word na Lucifer. Ito, ipakita natin. Okay, sa tulong ni AI, nalaman natin kung anong mismong nakasulat sa Holman Concise Bible Dictionary. So, according dito, the word Lucifer in Hebrew is Halel, also called as Phosphorus, a name meaning morning star or light bearer in Isaiah 14:12. Okay, it refers to the King of Babylon or so yun sa King of Babylon pala. Okay, symbolizes the nation's glory and pride. Okay, so in support to that, so basahin natin mismo yung word na Lucifer sa Bible. So mababasa yung word na Lucifer sa Isaiah 14:12. So dalawang Bible yung pagbabasihan natin. So this is the Protestant Bible and the other one is a Catholic Bible. So yes, Protestant Bible ito. This is a 66 books. Wala itong Deuterocanonicals. Okay. So at this is a Catholic Bible. Okay. So this is my personal Bible. So basahin muna natin sa Catholic Bible kung anong nakasulat sa Isaiah chapter 14 verse 12. Ito yung nakasulat. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. You how you are cast down to the ground. You who mown down the nation. So ito yung nakasulat sa Catholic Bible, Isaiah 14:12. Mababasa natin ang word na Lucifer as son of the morning. So dito naman sa Protestant Bible, okay, sa Isaiah, same verse, chapter 14 verse 12. Okay, ito yung mabasa natin. King of Babylon, bright morning star, you have fallen from heaven. In the past, you conquered nation.
but you now have been thrown down to the ground. So, sino yung Lucifer dito? So, malinaw na si Lucifer dito, this is a Protestant translation, hindi ito bias, okay? He is the king of Babylon, the bright morning star, which is also here, okay? Son of the morning naman yung nakasulat dito. So, bakit nakasulat yung word na Lucifer dito sa Catholic Bible sa Isaiah 14:12? Samantalang hindi mo yan mababasa dito sa Protestant Bible in the other translation. Okay, ito kasi yan. The word Lucifer is a Latin word, while the book of Isaiah is a Hebrew scripture. So natural, wala ka talagang mababasang Lucifer dyan. Why? It's because sa original manuscript, wala talagang nakasulat na word na Lucifer. But however, okay, yung tinutukoy sa Isaiah 14:12, natural, refer yan sa King of Babylon na sumakop noon sa Jerusalem at bumagsak. Okay? Yan yung pinaka-context sa Book of Isaiah. So ngayon, paano naman na ikabit sa demonyo ang word na Lucifer at pinangalan sa demonyo ang word na Lucifer? So, balikan natin doon yung sa Concise Bible Dictionary, kung ano yung nakasulat doon, kung what is the cause, bakit na associate sa demonyo ang pangalan o word na Lucifer. Ito, basahin na lang natin. Okay, so sundan nyo ko dito sa second paragraph, itong sa in Christian tradition, okay Christian tradition, Lucifer often associated with Satan based on Jesus' statement in Luke 10 verse 18. Okay, so kita nyo, it is based on a sacred tradition at hindi mismong letra por letra na mababasa sa Biblia. So, bakit kayo maniniwala na yung Lucifer ay yun mismo yung pangalan ng demonyo? Base yun sa sacred tradition at hindi naman kayo bumabase doon. Dahil ang pinagbabasihan nyo ay sola scriptura. So, malinaw that the word Lucifer does not necessarily means na pangalan ng demonyo na agad. No. Okay? The word Lucifer means means morning star or the bright morning star na nagbibigay liwanag or light bearer. At mababasa lang naman yan sa Isaiah 14:12, which is in the original manuscript ng Isaiah 14:12, wala kang mababasang Lucifer dyan because the Lucifer word is a Latin word at hindi Hebrew. Okay? And obviously, itong si Pastoy CJ ng Born Nagoy ay hindi talaga nag-research. Why? Okay? Kasi hindi niya sinabi kung anong klaseng hymn yun ang sa video na sinasabi niya. Tumatayo balahibo ko. Tingnan niyo yung translation na nasa baba yung translation. At actually, na-research ko din yung Latin word na dinadasal at kung ano yung talagang convert. Tama naman. Ito talaga yung pagkaka-translate sa English. Ako na mismo yung magsasabi. Ang hymn na yon ay ang tinatawag na exalted sa Latin. Ano yung exalted? Yan yung parang ang hymn na kumbaga na china-chant during the blessing of the candle. Because the candle itself is a light bearer or nagbibigay ng liwanag. Okay. So, syempre, ni-research talaga natin kung ano yung Latin word na yon, kung ano yung exact Latin lyrics ng chant na yon. At, para malaman natin kung ano yung meaning na yon, dapat, dito tayo babasa sa Google Translate. I-Google Translate natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung Google Translate nun. Okay? Tingnan natin kung nag-research nga ba itong si Pastoy CJ. Kaya duda ako doon kay Pastoy CJ kung nag-research nga ba siyang talaga. Kasi ito yung nakasulat sa Google Translate mismo. Okay. With the bright morning find its flames, he I say is bright. He does not know the setting Christ your Son, who having returned from underworld,
shone serenely upon the human race, and lives and reign forever and ever, or in secula seculorum. Amen. Ngayon, doon sa translation ng Latin hymn na yon into English, may nabasa ba kayong pagsamba sa demonyong si Lucifer at pagdeklara na ito ay Diyos? Di ba wala? So malinaw, ito, na itong mga born again, lalo na itong si Pastor CJ na ito, okay, inaatake lamang niya ang mga bagay na hindi niya naiintindihan at sinasamantala niya ang kakulangan ng ibang Katoliko sa kaalaman. Okay? So ano yung mga katulad sa mga taong kagaya ni Pastor CJ? Okay? Siya ay malinaw na false teacher kasi nga nagtuturo talaga siya ng mali. At inaatake niya yung mga bagay na hindi pa niya naiintindihan. Kaya ito yung verse na bagay sa kanya na mababasa natin dito mismo sa Biblia. Basahin natin ha. Ito ay nakasulat sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 12. Ang nakasulat dito ay ito. Ang mga taong ito ay parang mga hayop na walang isip. Okay? At ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. Kaya papatayin din sila tulad ng mga maiilap na hayop. At yon ang mga bagay sa mga taong si CJ na inaatake, ang mga bagay na wala pala silang naiintindihan at hindi man lang nagre-research. Yun lang, and God bless sa ating lahat. Viva Cristo Rey!